hindi pa rin ako sanay na may atong ka na eh. Pipilitin kong unawain ka. Irirespeto ko ang pagmamahalan ng dalawa, ha? Nawalan ng trabaho ang kapatid ko dahil sa'yo. I'm here to make amends. Kaya kitang kuhaan ng isang opportunity sa prestigious hospital that is way, way better than the hospital na nawala sa'yo dahil sa akin. Kaya kitang paliparin sa Canada. Nagtataka lang ako bakit bigla lang nag-e-effort siya para sa akin. Duda ka pa rin? Oh, kapag napatunayan mong legal yan, hihindi ka pa ba? Ito pa rin yung timpla na paborito mo. Hindi porket pinatira ko kayo dito, ibig sabihin okay na tayo, ha? Huwag kayong umasa, nababalik tayo sa dati. Ang alam ko lang, gagaan niyang loob mo pag napatawan mo na siya. Kami nila, Mama, okay na. Sana kayo din. Kain na, mahal, oh. Mahal, nakakausap mo ba si Zarina? May nasabi ba siya sa'yo? Tungkol saan? Kasi kahapon nakipagkita siya sa akin. May kasama siyang lalaki galing sa recruitment agency. Ang sabi niya nilalakad niya daw yung pag-alis ko papunta ng Canada. Eh, mabilis daw ako makakaalis eh. Pumayag ka? Hindi pa. Siyempre, na-verify ko muna kung legit. Pasok na ako. Teka, alis ka. Tito? Tay! It's a good thing you brought him here to the ER. Hyperglycemic episode po siya. Buti po pala naagapan, no? Kung hindi, pwede siya na-stroke. Possibility yan. Well, the good thing is, he's stable now. Now, let's have him admitted for close monitoring. Plus, it's a good thing because next week yung chemo procedure niya. Okay? Sige po. Thank you, Doc. Anytime. Oh, excuse me first. Hindi naman sana aatakihin yung isa kung nakainom siya ng maintenance niya. Ang problema kasi, hiyang-hiya na siya humingi ng pambili ng gamot. Kasi baka naman masinghala na naman siya, di ba? Tanga ko muna, ha? Mahal. Huwag ka na masyadong mag-alala, ha? Stable naman na si Tito, eh. Gagawin naman natin ang lahat para sa kanya, di ba? Mahal, tatawagan ko na rin pala si Mama. Sabihin ko hindi na tayo matutuloy dun maghapunan na kasi gusto niya tayong ipagluto, eh. Sabihin ko na lang emergency. Hindi, huwag na. Huwag mo na i-cancel. Gusto ko malaman ng pamilya mo na masaya ako na nagkaayos na kayo. Pagkatapos ng dinner, babalik na lang ako dito para bantayan ulit si tatay. Pasok. Nabili ko na ako, tita. Kayo na po bahala.
Sige, una na po ako. Atom, anak. Salamat, ha. Pasensya ka na. Gastusan ka na naman. Huwag din ang problemahin yun. Kung isipin ninyo, yung pag-inom ng gamot sa tamang oras, para hindi na maulit yung atake ninyo. Tuloy na po ako. Inom ka ng gamot? Well, so as you can see, ma'am, accredited po ang agency namin. So after you submit your express name online, well, in your case as a nursing aide, ranking score will be based on the comprehensive ranking system. An applicant must score 67 out of 100. Anak, kayang-kaya mo yan. Magaling ka at may experience ka pa. Yeah, right. And the top-ranking candidates will receive invitations to apply for residency, ma'am, to be allowed to work. So points will be based on, you know, these things, language, education, and experience, ma'am. So tama po kayo. Malaking bagay po ito kay Stella and adjustability. Pero may kailangan po bang bayaran? Kailangan po ba ng proof of funding? Well, ma'am, in order to bypass the proof of funds, you must have a valid offer from a Canadian employer. So, madali po tayong makakuha niyan kasi rest assured, we've been working for them for a very long time. And we were able to establish a good relationship towards them. Well, maganda po ang reputation ng mga Pinoys doon. They really like how Filipino nurses work. Pero gaano katagal po yung kontrata? Usually 3 years, ma'am. Sagot po nila accommodation, processing fees, tsaka airfare po. Ako? Libre po lahat? Yes, ma'am. Wala akong mabayaran? Yes, ma'am. Thank you, Lord. Anak, akalain mo yung 2 years agad ang contract. Kaya bilisin mo agad ng pagsasubmit ng mga requirements, ha? Opo, pag-iisipan ko po babalikan ko po kayo agad. Okay, ma'am, pero kailangan niyo magmadali kasi urgent hiring ho kami. Okay? Kailan ko makukuha ang sagot niyo? Tatawag na lang po ako, sir. Sige po. Salamat po. Okay po. Sige po. Maraming salamat, ma'am. Thank you po. I'll see you back. Thank you po. Thank you so much. Sige. Ano bang babalikan pa, ha? Ano bang pinag-iisipan mo, Stella? Hindi ka makapag-desisyon. Ano ba? Hindi naman, ma. Medyo nabibilisan lang ako. Medyo nabibigla lang din ako dun sa offer ni Zarina. Ayaw mo ba nun? Maganda yun nung makakaalis ka agad-agad. Dati-rate, pinoproblema natin kung paano mangyayari yun. O ayan ngayon, binigyan ka ng oportunidad. Bakit parang urusulok ka? Hindi naman po sa ganun. Kaya lang, syempre, iniisip ko din si Atom, ma. Kasi, syempre may pinagdadaanan pa siya ngayon sa tatay niya. Sinong tutulong sa kanya? Yung boss niya. O di lumabas din yung katotohanan. Si Atom. O ano? Natatakot ka na kapag naiwan mo siya, maaagaw siya ng boss niya? Ganun. Ganun ba, Stella? Okay, Tito Choling, maraming salamat. Salamat kayo dyan. Oh my gosh, Atom. Tita Choling told me what happened. Nag-collapse daw si Tito? Kakausapin nga dapat kita eh. Okay. Alam ko na malaki ang naitulong mo para sa tatay ko. Maraming salamat para doon. Pero di ba, nabanggit ko na sa'yo na ayoko nung sana munang magkaroon tayo ng involvement sa isa't isa. Tapos ngayon, ito naman. What are you trying to say? Sa tono mo parang may ginawa akong masama. Nanghihimasok ka na naman sa amin eh.
Ngayon, pati itong pag-alis ni Stella papunta Canada, pinakikialaman mo na. I'm sorry, pero panghihimasok na pala yun? I thought I was doing Stella a favor. Eh, hindi naman kailangan eh. Bakit mo ba ginagawa to? I just want to atone for my mistake, Atom. Gusto ko tulungan si Stella para i-prove na nagsisisi talaga ako sa ginawa ko. Tapos ikaw tong galit? Ako nga itong dapat ma-offend dahil sa reaksyon mo. Okay, I'm sorry. Pero hindi ko talaga nagustuhan tong ginawa mo. It was just an offer. Na kay Stella pa rin naman ang final decision. It's not as if tinutukan ko siya at pinilit or kinidnap ko siya at dinala sa Canada. My God! Pagkaganda ng ospital na papasukan ni Stella, kalaki-laki, parang palasyo. Talaga ba, Ma? Di ba in demand din yung mga teachers abroad? Ay, oo. Kaya kailangan mauna ng ate mo para madaling tayo makasunod sa kanya. Siguro naman yung 3 taong kontrata mo dun, magagawan mo na ng paraan para makuha mo na kaming lahat. Stella, nakausap ko ni kakilala ko sa NBI. Hindi mo na kailangan pumila dun. Anak, kapag inasikaso mo yung mga papeles mo, kahit sa 1 buwan, pwede ka nang umalis. Ma, iba naman pag-usapan natin, wag na yun. Maraming salamat po sa pagdalaw ninyo, ma'am, at saka yung mga pasalubong po ninyo. Kapakbait niyo po talaga sa amin. Thank you, Ma'am C. You know naman that you're always welcome, Tita. Buti nga po binalitaan ninyo ako eh. Alam niyo naman si Atom, may pagka-secretive. Kamusta na po pala kayo sa bahay? Kayo ni na Atom, tsaka ni Stella. Ay, napakabait po ni Stella, ma'am. Napakamalagain, maasikaso. Tapos, kapag nagkakaalitan yung mag-ama, talagang pumapagitan siya para mapagbati yung dalawa. Wow. Don't worry, Tita. Pag-alis ni Stella, akong bahala sa inyo. I can even hire a nurse or caregiver para mas maalagaan sa tito ng mabuti. Ay, naku, ma'am. Salamat. Salamat po. Pero, ma'am, aalis po si Stella? Hindi niyo alam? I gave her a job offer sa Canada. Yun pala kasi talaga yung dream niya, kaya tinulungan ko siya. Ako, Ma'am C, talagang malaanghel ka sa kabaitan. Hindi naman po. Ako, sana matuloy na yung pagpunta niya sa Canada para maambunan din naman kami ng grasya. Ay, sige po, ma'am. Hatid ko na po kayo sa labas. Stella, anak. Pasensya ka na ha. Masyado kami excited sa pagpunta mo sa Canada. Pero di ba yun naman din ang pangarap niyo ng papa mo kahit noon pa? Atom, nung unang sinabi sa akin na Castor na lilipad siya patungong Canada, ayaw kong pumayag. Siyempre, ayaw kong mahiwalay sa kanya. Alam ko rin naman na ginagawa niya yun para sa pamilya namin eh. Kaya, kahit mahirap sa kalooban ko, sinuportahan ko yung desisyon niya. Kaya, sana Atom, maintindihan mo kung bakit ginagawa ni Stella to. Tama naman po kayo, tita. Yun man po talaga yung plano. Wala po akong balak pumadlang sa inyo. Yun naman pala eh. Ayos naman pala kay Bayaw. Itong si Stella napaparaning pa eh. Cool na cool lang si Atom oh.
Mahal, mag-usap naman tayo. Sana magkalinawan muna tayo bago ko ayusin yung requirements. Please. So, tinanggap mo na nga? Mahal, paano ko naman tatanggihan yun? Nakita mo naman kung gaano ka-excited yung pamilya ko kanina. Di ba ngayon ko na lang sila nakita na ganun ulit kasaya. At saka isa pa, sa totoo lang, hindi ako makakita ng kahit na anong rason para tanggihan ko eh. Mahal, di ba maganda yung trabaho, malinis, legit. Okay naman pala eh. Tulog na tayo. Akala ko, nakalimutan na tayo nitong manok natin. Balita namin eh, nagsasama na kay ni Stella. Yan ang gayahin mo, Memot. Action agad. Sabong agad. Hindi katulad mo, patuka-tuka ka pa eh. Doon naman talaga nag-uumpisa yun, di ba, kuya? Ay, Memot, yung bibig... Naku. Saan mo ba unang tinuka si Ate Stella? May problema kay ni Stella? Naku, mukhang may ibang sabong nagaganap dito kay Atom at Stella. Nag-away ba kayo ni Stella? Hindi ho, Taiging. Ano kasi, paalis na kasi si Stella. Bago pa kami magkakilala, may plano na talaga siyang pumunta sa Canada. Kailan siya alis? Baka sa isang buwan na ho. Kuya, gano'n daw siya katagal dun? 3 years. Tagal nun, ha? Alam mo, Atom, maraming pwedeng mangyari sa loob ng 3 taon. Eh. Chess na lang tayo. Teka. Atom, nag-resign ka dito dahil kay Stella. Tapos sa isang iglap, iiwan ka rin pala niya? Congrats, Mars! I'm so happy for you. Isipin mo, para matupad yung wish mo, kailangan yung fairy godmother mo pa ang gumawa ng magic. Yun nga eh. Medyo nag-aalangan nga ako eh. Kasi hindi ba nakapagtataka? Hindi kaya may motibo si Zarina? Eh, di ba sabi mo sa akin, gusto niyang bumawi dun sa mga kagagahang ginawa niya? Ano pang ibang motibo nun sa tingin mo? Ewan ko. Para masolo si Atom? Seryoso ka? Naisip mo pa yan? Pero alam mo, may point ka rin eh. Ang sabi mo nga, ang OA ng kabaitan niya kay Atom. So, pwede. Hindi. Nitiwala ako kay Atom. Mars, hindi mo pa ba naririnig yung kasabihan? Walang matinong lalaki sa malanding babae. Alam mo, Mars, naniniwala rin naman ako na kung talagang loyal sa akin si Atom, malayo man ako o malapit, hindi niya ako lolokohin. Tsaka, parang ang babaw ko naman kung magiging dahilan ng hindi ko pag-alis at pagtupad ng pangarap ko para sa pamilya ko dahil natatakot ako na maagaw sa akin ni Zarina si Atom. May punto ka na naman dyan, Mars. Tama ka na naman dyan. Alam mo ba may isa pang kasabihan? Walang malanding babae sa matinong lalaki. Totoo yan. At naniniwala akong si Atom yun. Napakatinong ni Atom. Aalis na pala si Stella.
Alam ko ngayon pa lang nalulungkot ka na. Pero mahal ka ni Stella. Yun ang pangahawakan mo. Mabilis lang naman ang panahon. Di mo namamalayan. Andiyan na. Nagbalik na si Stella. Sa inyo talaga nanggagaling yan, eh. Kayo mismo sa sarili nyo. Alam nyo hindi totoo yan. Anak, iniwan kita pero nagbalik ka para Sanay naman ako mag-isa, eh. Kaya ko, kahit wala akong kasama. Atom, ano ba? Atom, kausapin mo naman ako ng maayos. Huwag naman tayong ganito. Atom, magsalita ka naman. Sabihin mo sa akin, ano ba, hindi ako mahuhulan, hindi ko nahuhulaan kami nasa utak mo. Magsalita ka naman, Atom. Anong gusto mong marinig? Ha? Anong gusto mong sabihin ko? Kahit na ano, ewan ko magalit ka. Ewan ko, basta huwag mo ko iwasan. Huwag mo naman ako layuan. Sabihin mo sa akin kung ano yung totoong nararamdaman mo, kung ano yung nandun sa puso mo. Sige. Gusto mo malaman ng totoo? Ayokong umalis ka. Alam ko, nag-volunteer pa ako para tumulong sa'yo na makaalis ka. Sabi ko, sige, pag-iipunan ko to. Pag-iipunan! Ibig sabihin, mahabang panahon. Ibig sabihin, may panahon pa para makasama kita. Pero biglang, eto na agad. Ha? Hindi ko man lang nahanda yung sarili ko. Para akong nanakawan, eh. Alam ko, mahal, naiintindihan kita. Kasi hindi nararamdaman ko. Pero sana naman intindihin mo naman ako. Mahirap to sa akin, pero kailangan kong gawin eh. Mahal. Nadala na ako dyan, Stella. Minsan na akong pinaghintay. Pinaghintay ako ng pinaghintay. Tapos bumalik na lang siya. Kung kailan tumigil na ako umasa. Kung kailan mamamatay na siya. Stella, please. Parang awa mo na. Huwag ka nang umalis. Kakayanin kong suportahan. Ikaw, pati yung pamilya mo. Atom, alam mo, hindi ganun kasimple yun. Atom, mahalaga sa akin yung pinangako ko sa pamilya ko. Namatay na yung tatay ko na hindi ko natutupad yun. Atom, huwag mo naman gawin sa akin to. Parang mo naman akong pinapipili. Mahal kita. Pero mahal ko din yung pamilya ko. Huwag mo naman akong papiliin. Please, Atom. Atom. Hindi ko gagawin sa'yo yun. Masaklap lang isipin na 3 taon kang mawawala. Matagal tayong magkakahiwalay. Mas matagal pa kaysa sa panahon nagkasama tayo. Cause that's the only way I know I
Ganito rin ba yung naramdaman mo noon? Siguro sa loob-loob mo ayaw mo umalis, no? Nahati rin ba yung puso mo pa? Na alam mo, dito ka magiging masaya. Ayaw mo kaming iwan. Kasi pa yun yung nararamdaman ko ngayon. Hindi ko lang masabi kay Atom pero ayoko siyang iwan. Pero alam ko kailangan kong gawin para sa pamilya natin. Kailangan ko magsakripisyo kasi yun yung ginawa mo para sa amin. Kasi mahal mo kami. Ang dami mong tiniis para sa amin pa. At alam ko yun yung kailangan kong gawin para sa atin. Mahirap magtrabaho at uminom nang walang laman ng tiyan. Ito nga pala, bagay sa wine. Tsaka... Sorry ah. Wala yun. Don't worry about it. Ewan ko ba? Maybe I was pushing too hard na makabawi ako kay Stella. Hindi dapat kita sinisi eh. Alam ko naman, nagmamagad ng loob ka lang. Malaki rin yung pabor na ibinigay mo kay Stella. Kahit na, I feel bad pa rin. Sorry. Hindi ko na-consider na mahirap nga pala yung long-distance relationship. Kasi I've never experienced that before. Pero hindi naman siguro tatanggapin ni Stella yung offer, di ba? I mean, pang mahal mo naman talaga yung tao. Hindi mo hahayaan na magkahiwalay kayo, di ba? Hindi na kita pipigilan umalis. Pero may tatanong muna sana ako sa'yo. Papayag ka ba na magpakasal muna tayo? Sana hindi na magdalawang isip yung kapatid mo. Pumayag na si Atom, di ba? Kailangan natin munang makasiguro na buo na ang loob ni Stella na umalis. Pwede nga sana ako mag-half day na lang ngayon eh. Kailangan ko rin pumunta ng City Hall para kausapin yung judge. My dad knows the judge there. Attorney Daddy si Daddy. Ay, talaga? Can you tell me what this is about? Ikakasal na kasi kami ni Stella.